Magandang araw at magandang buhay, lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Ako po pala si Ruel Mendoza Tanyo at sa araw po na ito ay meron tayong pag-uusapan na update po para sa ating social pension, universal social pension. Nakita ko itong vlog or kung saan pinost po ng ating senador na si Risa Hontiveros ang kaniyang saloobin patungkol po sa 1,500 monthly para po sa ating mga lolo at lola. Kaya naman, atin po itong pakinggan, kunin natin ang buong detalye. Bakit pinupush niya ang ganito? Attention seniors, Universal Social Pension 1,500 monthly latest updates. Pakinggan po natin si Senator Risa Hontiveros at alamin natin ang buong katotohanan patungkol po sa latest updates nito. At para po hindi po tayo sa ating katanungan dyan, so nire-require ko po kayo na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung bago ka pa lang at hindi mo alam ang Universal Social Pension, ito po ang Universal Social Pension na para po sa lahat ng ating mga senior citizens na may edad 60 years old and above. Wala pong pinipili kung ikaw man ay isang mayaman, mahirap, may tinatanggap na pension sa iba't ibang institution, pwede po lahat iyan. At kung gusto mo ang itong content, i-subscribe mo na ang aking YouTube channel at i-bell notification mo na kasi araw-araw po ako nag-upload ng mga magandang content para po sa ating mga minamahal na senior citizens na para po hindi sila ma-behind kung ano man yung mga ganap, balita o mga benepisyo na dapat nilang malaman na hindi po sila dapat maiwanan. And this is my platform to really inform you. And i-bell notification mo na para updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. Kaya naman, tara at ipag-uusapan. We're calling for the passage of support for lolos and lolas for Yes. amounting to 1,500 pesos Yes. monthly. It sounds good. Ang tanong, can the government afford this? Where would you get the money? Oh, we're very willing to look for spaces in the current and future budgets kung saan ang DSWD, but more particularly yung Commission on Older Persons can in fact administer a universal social pension of 1,500 pesos per senior citizen. In fact, Karen, in absolute terms, maliit na halaga lamang yon, pero kahit papano, dagdag tulong sa pang-araw-araw na gastos ng ating mga lolo at lola. And I'm invested in this. Baka nga dapat mag-inhibit ako dito kasi ngayon, bisperas ng pagiging senior citizen ko rin. But really, it should be a universal pension for seniors upon reaching 60. But how much money? Because I wanted to ask you, Senator, ang reklamo ng mga negosyante naman, is when the Senior Citizens Act was actually passed, the discount for senior citizens, Yes. the intention of that was for the poorest of the poor. It was to assist them. But now you also have businesses who are suffering. Yung mga mayayaman, ginagamit din yun. Alam mo yun? I mean, sadly to, no? Hindi naman. Pero kasi with so little to go around, you want to focus on the poor. So ang nangyari, businesses now, you have wealthy senior citizens and please, ayoko magalit naman yung wealthy sa akin. But in effect, they're getting discounts for everything, no? I mean, medicine is important. That was the first goal I was told by the late Senator Angara. Yun ang intention it was really for medicine and for the poorest of the poor. But now there are more seniors and you have also businesses suffering because it's used, right? So ang tanong ko like ito, 1.5. Pati ba ang mayayaman, ang milyonaryong senior, pati sila may 1.5 pa? Definitely businesses, especially medium, small, and micro scale, deserve more support from government no sa buong pakete. Oo, pero that's the whole idea behind universality. Na once umabot ka ng 60, indigent ka man, middle class o kahit yung mayayaman,
At kahit may pension ka na mula sa SSS o GSIS o PVAW na deserve mo kasi naghulog ka all the time you've been working outside the home, or deserve mo dahil veterano ka, nagsilbi ka sa bayan natin. Regardless all of that, basta senior, deserve. Yun yung idea behind universality. And in the end, hindi naman yun nawawala sa ere. Senior citizens put whatever of that money back into the economy. It's a virtuous cycle, Karen. With a little more money, every senior citizen bumibili ng produkto, nagbabayad ng serbisyo. That generates business for our economy, that generates revenues for government, na babalik dapat sa social protection. Kung may konting natira at the end of the month, ang senior pwedeng iimpok sa bangko or i-save in some other way. At the end of the year, kung anumang maliit na naipon, pwedeng puhunan for another small business. So, it's a virtuous cycle. It goes back to the economy. We just, of course, have to figure out saan kukunin yung budget, and then in the whole package of things, paano susuportahan, lalo na yung mga medium, small, and micro businesses. Anong ibig sabihin ng Universal Social Pension sa Pilipinas? Ang Universal Social Pension sa Pilipinas ay refer sa proposal na mabigyan po ng monthly pension ang lahat po ng mga senior citizens regardless kung ano yung status nila. Sila ba ay mayaman, mahirap, tumatanggap ng pension o wala. So lahat po ay kasali. This differs from the current system where only indigent senior citizens receive a pension. Kasi as of this moment, yung current po na pension na tinatanggap ng ating mga senior citizens ay pili lang po. So ang makasali ay yung mga indigent lamang. The proposed universal pension aims to provide a minimum income for old age and ensure basic level of social protection for all elderly Filipinos. So, nakita natin na maganda ang tukoy ng panukalang ito, ng bill na ito. But, kailan nga ba ito na-approve? Noong nakaraang Mayo 2024, sabi dito, Universal Social Pension for Seniors Bill gets House Final Nod. So dito, parang pinag-usapan na itong Universal Social Pension sa Kamara, sa Kongreso, at inalam nila ang pros and cons if they're really implementing this bill or gawin ba nila itong law talaga. At doon, pinag-usapan at kinunan ng panig ang lahat ng mga nasa Kongreso at alamin kung ano ba yung tama, ano ba yung dapat, ano ba yung gawin para sa mga senior citizens. Dahil po, concerned po kasi nila ang mga senior citizens na dapat makakuha po ng tawag dito, pensyon galing sa ating gobyerno. Kaya naman, pinag-usapan nila ito at kinunan po ng panig ang lahat. Dagdag pa dito, ang House of Representatives, inapprove nila ito noong Tuesday noong nakaraang taon. Overwhelmingly approve on the third and final reading a measure granting universal social pension to all Filipino senior citizens. Nakakuha po ng 232 affirmative votes. The Chamber passed the House Bill 10423, which seeks to expand the current social pension program to include all senior citizens, hindi lamang po yung mga indigents. Inabangan ko talaga ito na kung ano yung progress. At noong nakarang August, merong update ako na basa at nakita na ang Universal Social Pension ay approved na siya sa House Appropriations Committee. At may mahigit kumulang 89 billion po ang budget para po sa Universal Social Pension. And napakalaki po ng hope ng ating mga senior citizens na maa-approve talaga ito. Kaya naman, palagi kong inaabangan, palagi kong binabalita kung ano ba yung update kasi napakaraming mga senior citizens ang nagtatanong sa akin kung ano daw yung update. And yun na nga, nagbibigay ako every month ng update. At last January lang, may naganap po na rally
nagsagawa ng rally ang grupo ng mga senior citizens sa harap ng Senado para ipanawagan ang agarang pagpasa ng Universal Senior Citizens Pension Bill. O kasi medyo matagal na at parang gusto na talaga ng ating mga senior citizens na ma-approve ito. At maraming ang mga lawmaker ang gustong i-push ang panukalang ito dahil naman po it really give the benefits sa ating mga senior citizens. Sa panahon na iyon, ang mga senior citizens ay nananawagan lalong-lalo na kay Senator Amy Marcos at yung mga lawmakers na ipasa na talaga dahil para ito sa mga kapakanan ng ating mga senior citizen. But binigyan po ng response ng senadora na pag-aaralan muna niya ang Universal Social Pension na bill. And medyo tumahimik nga pagkarating sa papunta ng eleksyon at sad to say, hindi nga siya naabutan sa kadahilanan po ng eleksyon at aantayin lamang po natin na mag-reopen ang panukalang ito. And I'm very sad to say na hindi pa po siya na-approve at wala pa pong galaw as of this moment. And gusto ko lang po ipaalam na wag po kayong makinig sa mga post or mga vlog ng iba dahil meron ako nakita na ang Universal Social Pension daw ay mag-start na ang payout sa July, which is not true. Hindi pa nga ito na-approve dahil nasa kamay pa po ni Senadora Amy Marcos. Hindi pa ito maipasa or mapunta sa plenary dahil po marami pa pong gagawin si Senadora Amy Marcos na dapat niyang paglaanan po ng oras lalo na ang pagpunta nito sa plenary. And pumunta po kayo sa legit na mga sources. Huwag po kayong agad na maniwala sa mga sinasabi dahil wala pong katotohanan na aprobado na ito, mapipayout na ito. Dapat niyo pong gagawin para po hindi po kayo ma-scam or ever hindi po kayo makarinig ng mga kasinungalingan. Ito yung dapat ninyong gagawin. Antayin po ang press release galing sa DSWD or sa NCST, balita sa radyo, balita sa TV at sa mga legit na mga vloggers dahil binibigay po ang mga detalye patungkol sa Universal Social Pension. Alam kong magva-viral yan dahil it will be aired sa buong bansa. Kaya naman antayin po natin ang panukala na talagang meron ng balita sa radyo, sa TV at ibabalita ko din. Hindi ako magdadalawang isip na ibalita kung ano yung update natin sa Universal Social Pension. And as of this moment, ang aking binabalita lamang po ay Social Pension for Indigent Pensioners. Yung mga pili lamang po ng mga senior citizens ang aking ibinabalita. Kaya naman ako'y naaawa dahil maraming mga senior citizen ang nag-aantay na mag-aantay na ma-approve ang Universal Social Pension dahil it really helps po sa mga senior citizens natin. And nasanay meron kayo nakuhang aral sa ating content ngayon. Hindi pa siya approve. Antayin natin na mag-reopen by pagkatapos itong election na ito dahil pinaprocess po ang yung mga sa election. Kaya naman let's wait for the final verdict po kung i-approve ba ito or itanggalin na lang or ano ba. So tingnan natin kung anong mangyayari dito. So this is me, Ruel Menusotanyo. Salamat po sa palagiang pagsusuporta, pagpanood sa aking YouTube channel. And see you again next time. Bye-bye!